Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, lalo pa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwalagan ng iyong maansahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos na isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos na isang buo. Ang dami na maghasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kinakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Huwag din yung kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo at mga pata at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagkaumaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalias, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang sa magiging palatandaan na Israelita nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihandog.
Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila pinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayon, happy birthday po sa inyo. Birthday ho ng ating Parish Information Officer, si Bebe Matimabel, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations. Pagbati din ho kay Father Nemer, Parish Priest ho ng Bulbok, sa kanya hong sacerdotal anniversary ngayong araw pong ito. Noong ibinigay ho ng Diyos kay Moises ang 10 utos, yun ikatlong utos, remember to keep the Holy Sabbath Day. Sa atin ho'y mangiling ka kung araw ng linggo at pestang pangiling. Yun mga Pariseo ay ininterpret ho ito at dinagdagan pa
ng 39 na ipinagbabawal o dapat hindi gawin sa araw ho ng pamamahinga. Ang ilan ho dito ay ang cooking, pagluluto, walang kakainin, no? Araw ng pamamahinga. Washing, ay sa atin, pag-araw ng linggo, pagkasimba, laba day, araw ng paglalaba. At isa din sa pinagbabawal nila ay di ito hong tinatawag na harvesting o reaping. Carrying, kasama din ho dito. Kaya yung mga Pariseo, nung nakita nila na ang mga alagad ni Jesus ay namitas ng uhaw, ng tinatawag dito na sa triguhan, ay kinain nila yung uhay. Sabi ng mga Pariseo, bawal yan. Hindi dapat pitasin sapagkat araw ngayon ng pamamahinga. Ngayon, sabi ng ating Panginoon, ay nangyari yan nung panahon ni David. Yung dapat na pari lamang ang kakain sa templo sinagoga, pinasok nila yung templo at sila ay kumain sapagkat sila ay gutom na gutom. Mahalaga ho ang rest day. Kailangan ho ito ng katawan ng araw ng pamamahinga. Pero mahalaga maunawaan ho natin yung espiritu ng kahulugan ng araw ho ng pamamahinga. The body needs rest. Ginagawa ho natin iyan. Kaya nga yung ibang, lalo tigit ngayon, Friday na. Tuwa-tuwa na sapagkat bukas ay Sabado na, pero day linggo, makakapahinga. Hindi lamang ho yung katawan natin ang pinapahinga. Kung hindi ito yung tinatawag refreshment of our spiritual needs, of our souls. Kaya nga ho kayo inasimba pag-araw ng linggo, pinapahalagahan ho natin ito. Pero para sa mga Pariseo, ay yung mga bagay na pinagbabawal sa araw ng pamahinga, hindi dapat ginagawa. Kasi para sa kanila, yung Sabat ay very strict sila sa batas na ito sa idinagdag nila. Kaya nga yung pagpitas ay hindi nila naunawaan na alin ba ang mas mahalaga? Yung nagugutom, yung hindi mo pinakain, o yung kaunting simpleng bagay na ito na pagpitas ng uhay. Uhay para may makain. They're very judgmental. Bakit? Hindi man lang tinanong nila. Sa bagay, kasama naman nila si Jesus upang makita yung pagkakamali niya at yung mga alagad. Ang dami nilang pinuntahan sa paglalakbay. Siyempre, nagutom. Sa halip nga na maunawaan, bakit? Kita naman pagkapitas ng uhay, kinain ka agad. Hindi na nga nakahintay. Hindi na nakahintay na lutuin at mainit ang kainin sapagkat gutom. At alam ho natin, sabi nga ay, hungry knows no boundaries. Pag ang tao ay gutom, ay gagawin huni ang lahat. Iba nga ho napapasama. Ang dahilan ay nagugutom ang pamilya. Pero mali pa rin ho iyon. Kita nyo yung isang taong gutom, lahat ho ng ihain mo diyan ay masarap. Kasi gusto niyang mapunan yung sikmura niya. Ito mga alagad ni Jesus, wala na siguro ibang makita. O, hindi, pumitas. Ay may nakita pa rin masama para sa kanila. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Ang kailangan ay habag, hindi handog. Mercy. At yan ang ating pagkakakilala sa Diyos. If God is merciful, ay ako ba'y merciful din sa ibang tao? Kung ang pagkakakilala natin sa Diyos ay judgmental, ay siguro doon pagkakakilala din natin sa kapwa natin ay sila ay husgahan. Kung pagkakakilala natin sa Diyos ay siya'y nagpaparusa, ang tingin din natin sa ibang tao ay nagpaparusa. Pero pag tinignan natin ng Diyos as God, as a loving and merciful God, therefore, our attitude towards to other people is also being merciful.
understanding. Nauunawaan natin yung sitwasyon. Kaya mahalaga yung habag, hindi yung handog. Sapagkat si Jesus na ang inihandog. Sana maunawaan din ho natin yung damdamin ng mga taong nagugutom. Mga taong nanghihingi. Minsan kayo nahihiyamot na rin naman at hingi ng hingi. Minsan kayo ay napupurwisyo na rin hingi ng hingi. Sana maunawaan din ho natin yung kanilang kalagayan. Sapagkat mahalaga na tayo may awa. Mahalaga na tayo ay may habag. At yan ho ang mensahe ng ating Ebanghelyo. Pinapahalagahan ho natin ang mga batas, ang utos ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos. Kaya ho ang Sabat, ito ibinigay hindi para pahirapan ang tao. Ibinigay ito para tayo makapagpahinga at pagnilayan ho natin ang ating buhay. Pero sana, araw ng pamamahinga, araw ng linggo, hindi naman ho ito araw ng pagsasabong, hindi naman ho ito araw ng pag-inom, hindi naman ho ito araw lamang ng pagsasaya. Ginagawa ho nating banal ang araw na ito, sapagkat gusto nating maipahinga ang ating katawan at magkaroon naman ng refreshment yung ating kaluluwa. At yan ho ang nagagawa ng ating pagsimba. Hindi naman sinasabing Sabat totaling wala tayong ginagawa. Hindi naman sinabing pag araw ng linggo, ikaw'y nakahiga buong maghapon eh. Hindi naman ho eh. At yan din naman ang hindi ninyo ginagawa. Yung buong maghapon nakahiga. Hindi naman. May mga ginagawa din, pero pakaunti-kaunti. Sapagkat pinapahalagan nun niyo, hindi lamang ho yung katawan, kung hindi yung ugnayan natin sa ating Diyos. Manalangin tayo sa pamagitan ng Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya. Pag-ibig at mahabaging Ama, awa ang inyong itutugon. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, pasbasan mo kami. Panginoon Diyos, huwag mo kaming hinga ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob. Tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal, bigyan mo kami ng lakas at tumito ka sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katawang mo at kapiling, nung ang lahat ng umiiral ay iyong likain, siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yunit sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatay at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadangkilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pambukal ng tanang kabananan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Siya pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, Santo Papa, at Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabaring marina ng Diyos ni Poong San Jose, na ating ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay, nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, para po tayong lahat ng mga inanayan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatatanggap nawa ng bungang karagdangan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat.